So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, ito po yung pinaka-epic fail na nangyari nga po no, na yabang ng Iglesia ni Cristo. Actually, mayabang sila, di ba? Mayabang sila eh. Kasi, tingnan nyo nung nag-rally sila nung unang-unang araw nila, mayayabang. Iglesia ni Cristo kami, para ka ba sa katotohanan? Bla bla bla, etc. Ganun, no, di ba? Akala kasi nila magtatagumpay sila. O, ano nangyari nung bandang huli? Wala, sumuko. Kasi mga kababayan, hindi man lang kumurap ang administrasyon na to, hindi man lang pumikit, hindi man lang nagpakita ng takot. Akala kasi nila mananalo sila. Nauna kasi yabang eh. Yan ang sa inyo, puro kayo yabang kasi. Oh. So dito tingnan niyo to. Yan, ito na. Kababalita lang kanina to, no? INC ends rally on third day, sabi ni spokesperson. Okay. So, ang unang tanong dito, ano napala nyo? May napala kayo. Breaking news, naisampa na. Naisampa na raw pala. So ngayon mga kababayan, ito. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan tayo po, maniniwala po tayo sa Iglesia ni Cristo. Tama yun. Yung pinaglalaban nila, tama yun. Totoo yun. Ayaw natin ng korupsyon. Sino ba namang bobong Pilipino ang sasabi na okay na may kurakot? Sino ang gagong magsasabi doon? Lahat tayo ayaw natin ng kurakot. Sabi ko nga kanina, nung hinaluan nila ng Marcoleta, teka lang. Di ba? Magkakasama tayo laban sa kurakot. Ayaw natin ng kurakot. Mga kapatid, sa Iglesia ni Cristo, kasama niyo ako. O nga pala, paglalaban natin sa Marcoleta. Teka. Teka lang Ang usapan lang dito, kurakot. walang kasamang Marcoleta. Teka lang, hindi kami sasali dyan. Teka lang. Ay, nako. Okay na sana Di ba? Tama Tama yung pinaglalaban nila At ang sabi ko kanina sa intro, paano kami maniniwala na ang pinaglalaban nila para sa laban sa korupsyon? Bakit walang PNP at AFP na opisyal ng miyembro ng Iglesia ni Cristo ang sumali sa rally? Dapat silang unang-unang mangunguna dyan. Di ba? Siyempre, yung mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, lalong lalakas ang loob ng mga yan. Kita nyo, kasama natin si kapatid na generals. Kita nyo si general ng AFP kasama natin. Di ba yung moral? Yung moral ng Iglesia ni Cristo, lalaki, tataas. Yun nga lang, wala pala silang moral. O kasi nga pala mga phone. Mga walang sariling desisyon, sunod-sunuran sa ministro, at hindi marunong mag-isip. Yung mga ganong klaseng mga tao, mga kababayan, na wala nang karapatan mag-isip para sa sarili, mga walang moralidad yan. Hindi naman moralidad. Mga walang morals. Iba yung moralidad oo. Di ba? Ewan ko ba? Hindi, Takero, grabe ka naman. Hindi. Tandaan nyo mga kababayan, tayo mga Pilipino, binigyan ng karapatan ng konstitusyon na tayo individually, dapat boboto tayo ng gusto natin. Individually. Kunwari kayo, gusto ninyo, si Rizon Tiveros, wala akong magagawa doon. Ganun po ang konstitusyon natin. Bawat Pilipino may karapatan mamili. Wala naman po nakalagay sa konstitusyon natin na ang mga Pilipino kailangan maniwala sa religious leader para iboto ang gusto nilang kandidato. Wala namang ganun Kaya yung sinasabi ko pala kaninang tataas ang moral ng INC kapag may mga generals na sasama. Wala namang mga morals yung mga yan. Wala. Robot yung mga yan Kailan nagkaroon ng ng high spirit ang mga robot. Okay, so sabi dito after 3 days, Iglesia ni Cristo has ended its rally. Its spokesperson announced on Thursday. So may video. May video pala. Okay, play natin yung video. Ito yung video, play natin. Asan na yung video? Mga kapatid at mga kababayan, maraming salamat sa inyong lahat. Mga kababayan ko! Dapat lang malaman nyo! Bilib ako sa kulay ko. Ako ay Iglesia ni Cristo! Mga kapatid at mga kababayan, maraming salamat sa inyong lahat.
sa pakikipagkaisa ninyo sa mapayapang kilusan nating ito. Salamat sa inyong pagtitiyaga na kahit umuulan o mainit ang araw, ay narito pa rin kayo alang-alang sa kahalagahan ng ating mithiin. Oy, mga kapatid, maraming salamat. Umulan man at umaraw, nandiyan kayo sa labas. Samantalang kami mga leaders, andito kami sa bahay namin, di ba? Nasa aircon, yung iba nagpapa-spa, si Sarah nagbibidyoke. Maraming salamat sa inyong mga miyembro. Mga miyembro lang. Maraming salamat dyan sa mga miyembro lang na kahit na malakas ang ulan, lumabas. At nung umaraw, natuyo na lang yung damit, walang pamalit. Tapos kami, nandito kami sa aircon, pinapanood kayo. At nagtatawanan kami, gagaling naman ng mga miyembro natin. Sumusunod sa ministro. Tamatan din natin ang mga naging panauhing tagapagsalita, ang mga pulis na nagbigay seguridad, at ang mga opisyal na nagbigay pahintulot sa atin na makapagtipon dito. Higit sa lahat, nagpapasalamat tayo sa Diyos at umaasang kung ano ang kanyang kalooban ay siyang makapangyayari. So, ano ba yung kalooban ng Diyos? Sige nga. Hindi, kasi gusto ko malaman eh. Kasi para sa akin, hindi clear. Di ba? Ay, wala. Kasi pag sinabing kalooban ng Diyos, baka maniwala ako. Ang problema, hindi naman clear kung ano may kalooban ng Diyos base po sa turo ng Iglesia ni Cristo doon sa rally. Hindi kayo, alam nyo ba? Hindi ilan tayo ngayon? Almost 800 tayo ngayon. Kayo ba, naituro ba, nabanggit ba kung ano yung kalooban ng Diyos na sinasabi ng spokesperson kung bakit sila nag-rally? Kasi Diyos na yan di ba? Diyos na nagsabi. Ako, kahit agnostic ako, baka mamaya tama pala yung Diyos nila, di ba? Diyos na nagsabi na kung ano kalooban ng Diyos, yun ang dapat mangyari. So ano ba yun? Oy, kayong Iglesia ni Cristo sumama sa rally. Explain ba sa inyo yun? Ganun dapat, mga kababayan. Dapat nagtatanong tayo. Diba? Nagtatanong dapat tayo. Alam nyo kasi ito sinasabi ko para masabi na hindi po ganun ng isang religion, dapat ang mga miyembro pwede magtanong. Nakakapag-isip ng malaya mag-isa. Hindi nadidiktahan. Kasi po, pag lahat po yan tinanggal sa inyo, ang tawag po dyan, K. K. Ano yung K? Kapatiran. Kapatiran. Hindi. Seryoso. Kasi binabanggit ng speaker, ang kalooban po ng Diyos ang dapat masunod. So ano ba yun? No, ako nakamonitor ako sa mga rally ninyo nung 3 araw. Wala man lang binanggit na ang kalooban ng Diyos. Di ba? Ano ba? Para sa korupsyon? No? Ang labanan ng korupsyon? Yun ba yun? O kalooban ni Marcoleta? Nakita ko yung mga placard ninyo. Puro Marcoleta Sino bang contact person nyo sa langit, mga INC, para malaban ng kalooban ng Diyos? O, di ba? Hindi, meron silang contact person sa langit. Yun nga lang dadaan sa operator. Yung operator, yung ministro. Yung ministro. Ano ba? Sige. Oh. Naniniwala tayo na naiparating nating malinaw sa mga kinauukulan ng ating mensahe. Loobin nawa ng Diyos na maghari. Ayoko sana mag-comment pero naniniwala daw sila na naiparating sa kinauukulan yung kanilang mensahe sa rally. Pero pag tinanong ninyo yung mga tao, mga kababayan, kung ano ba mensahe ng INC, si Marcoleta. Hindi nga. Alam nyo, subukan nyo pumunta sa mga podcast. Yung mga podcast na mga neutral, marami yan May mga podcast na mga neutral Yung mga hindi sila DDS, hindi sila dilawan, wala lang. No, nagpo-podcast lang sila. Malinaw sa kanila yung mensahe ng rally. Ang mensahe ng rally para protektahan si Marcoleta. Ayun yun Malamang kung sa loob ng kapatiran, tagumpay ito, pero sa labas sa aming sanlibutan, sabi nyo nga, para sa amin, si Marcoleta yung dahilan kung ba't yun nag-rally. Okay? Ang tunay na katarungan sa ating minamahal na bansa at wag nawang magtagumpay ang sino mang bumabaluktot sa batas para lamang sa kanilang makasariling kapakanan kahit na ikapariwara ng ating bansa.
Dito natin tinatapos ang ating peaceful rally. Kung paanong mapayapa, maingat at maayos tayong naglakbay papunta rito, nawa ay gayon din sa ating pag-uwi. Maraming salamat po. So, so sabi ni kapatid na Zabala, sabi ni kapatid na Zabala, yan yung nagsasalita, uwi na kayo. Pinahaba niya lang eh. Pero ang gusto niya lang sabihin talaga, mga kapatid, uwi na kayo. wala tayo. Wala tayo na pala. Uwi na tayo. Wala eh. Hindi natakot eh. Uwi na. Oo. So ngayon, mga kababayan, tinan nyo to ha. So sabi nila, ito raw po yung mapayapang rally. Payapa ba talaga? Oo. So, una sa lahat mga kababayan ito ha, ito yung unang araw ata, no? Ito. Hindi, pangalawang araw na to. Pangalawang araw na to. So kita nyo naman mga babae kung gaano katarantado itong mga hayop na to. Binalandra yung bus, kinuha yung isang daanan ng EDSA. Alam nyo, unang araw ganyan na yan. Pangalawang araw na to, hindi man lang nila inurong. Binalandra nila, so three-way dapat yan eh. Three-way dapat yung daanan na yan, di ba? Naging two-way na lang kasi binalandra nga yung bus. At yung bus po na yan, isa po yan sa mga nag-deliver no ng mga phone, nagdala sa mga realista diyan sa EDSA. Ayan no. Ayan ba? Yung sinasabi mong mapayapa at organisado? Sinasadya ninyo na harangan yung EDSA? In the first place mga kababayan, yung ginawa po nila ang surprise rally po na yan, doon pa lang pambabastos na po yun. Doon pa lang makita natin yung intensyon ng gusto nila makasagabal. Tignan niya, pangalawang araw na yan. Hindi pa rin nila tinaalis yung bus na nakaharang po, isang waypoint tinanggal nila. Kapag sabihin niyo, ang rally po organisado, mapayapa. Alam niyo mga kababayan, kung magrarally lang kayo, okay lang yan, pero yung harangan ninyo ng intentional, yung daanan, puta ibang usapan yon. Panggugulo yan. Ang tawag dito, perwisyo. Wala pa pong nababalik ha, para information. Hindi lang yan mga kababayan. Yung pinagmamalaki nilang mapayapa na rally, puta ninakawan pa yung pulis. Buti nga kamo, hindi kayo hinuli lahat eh. Tingnan nyo to ha. Information, nandito po ang lahat ng media. Malalaman po ng buong Pilipinas kung ano po ang ginawa dito sa rally. Kung hindi po nabalik po yung cellphone, i-report ko po dito ang pagnanakaw. Ano pang ginawa, sir? Ano po, alantayin po natin hanggang di makabalik yung cellphone natin. Yung pulis po natin nandito, peacefully nag-document, hinablot po. So ganyan po ba ang malayang pamamahayag, may kasamang pagnanakaw? At galit po tayo sa magnanakaw, tayo rin mismo nagnanakaw. Meron po, may sinuntok po tayo sa mukhang pulis. Pagdating po nila, sinuntok po yung pulis natin sa mukha. Pero bakit pa po Dapat hinuli ninyo. Kayo rin mga pulis din kasi kayo, pasaway din kayo eh. Tingnan nyo ha, yung isang motorista na motorista, yung isang motorista ng nakamotor, no, pinagbantaan na po ng harap-harapan. Huwag ka magsalita kung gusto mong mamatay, sabing ganon. May pulis na sa harapan, di man lang sinita. Hihin mo nga, dapat niya ulihin mo nga yun eh. Ang hiningi na lang natin dito, sitahin na lang eh. Kunwari walang narinig eh, kasi rin po, alam naman natin, iniintindi naman natin, na baka nga mag-escalate lalo. Pero sana naman lang, stoy, ba't ganyan kayo? Di ba dapat gumanon man lang sana yung pulis? Harap-harapang pagbabantayan, ano ba pinaglalaban ninyo? O kita nyo, di ba, yung pulis sinuntok. Tapos sasabihin sa bala, maraming salamat sa ating mapayapang ginaganap na rally sa loob ng 3 araw. Bullshit! Mapayapa! Pinagbantaan! Napapatayin yung nakamotor! Ninakawan yung pulis! Sinapak yung pulis! Sasabihin ni Sabala, mapayapa po ang naganap na rally. Maraming salamat sa ating kapulisan. Pati yung mga tinikitan po mayroong mga tinikitan kasi ang babastos nga talaga. Tingnan nyo yung mga nagdala po ng mga, kasi iba kasi galing probinsya eh. May mga dalang mga may mga dalang mga van. Ang ginawa, binalandra ulit sa EDSA. Binalandra nila sa EDSA yung mga sasakyan nila, yung isang way kinuha nila. Ngayon tinikitan. Alam mo, lumaban, ayaw daw, di raw pwede. Kasi parte daw sila ng rally. Puta bus, tapos sasakyan na van, kasama sa rally. Anong klase? O continue, sige.
Wala po, wala pong dahilan. Kami po ay nagbabantay lamang, ang kami lang po. Di ba natin inaresto, sir, yung sunod? As much as possible po, we are exercising maximum tolerance. Ayaw po natin magkaroon ng scene, ayaw po natin magkaroon ng anything na gagamitin nila laban sa pulis. Kaya po, pinapanindigan po namin yan yung maximum tolerance. Kahit po sinasaktan ng pulis, kung kaya po namin injuryan, i-injure po namin Pero yan. sila, identify po ba natin kung sino-sino yung... Meron po tayong pagkakilanlan. Sir, yung At gagawin po namin ng legal na ofensiba laban sa kanya. Yung nanuntok, sir, nakunan. Nakaw po natin na mukha ng nanuntok. Pati po yun ang hampas na makawayan sa mga pulis. Sir, yung cellphone, papaano Ito nyo nang hampas ng kawayan sa mga pulis. Yung cellphone po, inaantay po namin na ibalik. Pero nakita po natin kung anong klaseng tao yung mga nag-rally, nagnanakaw din pala. Sir, for the record lang, para clear lang, yung bakit ano yung tubig, ano sa lang ngayon? Yung tubig po, kung makita nyo po kanina, sana po nabidyohan nyo kung gaano kalaki yung apoy. Kami po, concerned po kami sa realista, baka may masunog po sa kanila, baka may ma-injury po sa kanila. Kapakanan po nila ang aming iniisip. Tama, bastos talaga, nagsunog pa. Lahat na, ginawa na lahat. Nanapak ng pulis. Ninakawan yung pulis. Hinampas ng kawayan yung pulis. Nanunog sa rally. Bawal po ba nunog sa rally? Pinabayaan na nga kayo dyan, nanunog pa kayo. Ge. Kaya po nag-standby po kami dito ng tubig. Ngayon po, nung yung mga ano po, nakapula po ng apoy, kasama po ba yun sa kasi yun po yung ina-apoy? sila po ay ang Bureau of Fire Protection. Okay. Trabaho po nila na mag-apula ng apoy. Tapos na? O, tapos na pala. Okay na pala. O, di ba? Grabe, no? Lupit, no? INC DDS, no? INC na DDS, oo. Alam nyo ang naiipit dito mga kababayan, yung mga INC na loyalista. No, may mga kilala po tayong ganyan, no? Loyalista sila pero INC sila. INC sila pero sumusuporta sila sa presidente. Alam nyo, naipit sila eh. Noong una medyo on denial pa sila eh. Hindi, yung INC para lang yun sa kapayapaan. Hindi mo talaga sila anti-BBM. Pero ngayon malinaw na sa kanila ngayon na anti-BBM talaga yung INC. Kaya nasa confusion sila, ano bang gagawin namin? Well, naintindihan naman natin sila, no? Okay. So ngayon, mga kababayan, tinan ninyo ano ba talaga ang pinaka-intensyon ng rally? Ayun ang unang kong tanong eh. Kasi sabi nila para daw sa korupsyon, labanan ng korupsyon, protektahan si Marcoleta, pero kung ito yung mga pupunta sa rally, puta, yan yung puta ng mukha talaga nito, no? Ito yung mukha na wala namang ginagawa sa akin personal, pero ang sarap sampalin ng mukha. Umpok na umpok ng buhaka ng inan to. No, yan si si Ka Eric. Tingnan nyo Kung ito ba naman yung mga makita mo sa rally at hindi sinita ng mga higher na kapatiran ng Iglesia ni Cristo, teka lang, talagang anti-Marcos talaga kayo. Hindi nyo pwedeng sabihin sa akin, Iglesia ni Cristo, na kayo po ay hindi na anti-Marcos. Anti-government na kayo. Government critic na kayo. Kasi tinan nyo to Ito yung sinabi ni nung mga bugok na yan May video dito Tinan nyo to. Titigil ang taong bayan na sisingilin si Marcos at ang only way for him para mapakalma ang kalagayan sa Pilipinas is for him to step down. And resignation is a O, tinan mo, di ba? Anong panawagan ng mga yan? Pababain si Marcos. Ito yung mga unang araw na talagang malakas pa sila Ano panawagan nila? Si Marcos mag-resign. Ngayon, kung hindi naman pala ito ang intensyon ng rally ng Iglesia ni Cristo, bakit hindi nyo sitahin? Bakit hindi man lang kayo nagbigay ng statement na ang mga panawagan para pababain ang current na presidente ay hindi po pinahintulutan ng Iglesia ni Cristo at ng kapatiran? Wala kayong ganon, pinabayaan nyo lang. Tapos na nakakatawa dito, ang pinagsalita nyo pa, Katibinag, sa harapan, di ba, Mike Defensor, Amy Marcos, na ang gusto naman ng mga yan, pababain si presidente. Patulaman lang kayo sinabi na ganun. Na ang panawagan para patalsikin si Presidente Bongbong Marcos, hindi po namin yan pinapahintulutan. Hindi namin yan pinapaboran. Wala man lang ganon. Pinabayaan nyo lang. Pinasalamatan nyo pa. Di ba sabi ni Sabala kanina, maraming salamat sa mga speaker. Si Kati Binag nandun na. Ang panawagan niya, Marcos resign. So maraming salamat din doon. Si Ka Eric, si Ging Paras, nandiyan sa rally. Kaya ang tanong ko nga dito, paano niyo masasabi na we are one, na magkakasama tayo dito,
kung ang mga welcome sa rally ninyo, mga anti-BBM. Akala ko ba we are one? Akala ko ba walang halong politika? Bakit ganyan? Sige. Dinan nyo statement nila. Ulit na po ito. Hindi titigil ang taong bayan na sisingilin si Marcos at ang only way for him para mapakalma ang kalagayan sa Pilipinas is for him to step down. And resignation is a constitutional option. From the Muslim Brothers, briefly lang, para makita nyo na this is cutting across all sectors. Ayan, syempre, Syempre, meron kasamang Muslim, DDS na Muslim, para ma-intimidate tayo. Ay, may Muslim na kasama, takot tayo. Po iba't ibang mga regions ay nandito po ang Bangsamoro People Voice. Dato po yung mga kapatid natin Muslim para makisa po sa panawagang mag-resign na po yung Pangulo kung hindi niya kaya. Di ba? Alam niyo naman, basta pag Muslim, di ba, kapag Muslim, di nyo ko pwede batikusin, patay-patay kayo, patayin ko kayo lahat. Patayin ko kayo lahat. Allahu Akbar, patay ko kayo lahat. Ganyan mga Muslim na DDS, no? No, makikipag-diskusyon, pag natalo sa diskusyon, patayin kita, patayin kita. Pero marami nang nangyayari sa bansa natin, talagang binabaluktot nila yung batas. Kaya po kami talagang hindi kami titigil sa panawagan namin, kailangan talaga mag-resign ng Pangulo kung hindi niya kaya. Ako'y lumuwas galing ng Cebu para samahan yung DRT Philippines na mag-leave para dito sa panawagan ng Iglesia. Panawagan ng Marcos resign, Marcos papanagutin, Marcos parusahan. Ang lahat na pagkilos na hindi dumudugtong sa ganyang panawagan ay magiging isang humkag, mababaw at maling direksyon. The direction of getting people to assemble in EDSA is for the people to call on Marcos to step down. Kung magsalita si Ka Eric, akala mo totoong NPA, no? No? Sir Takelo, sila ang magugulo. Kaya nga Si Ka Eric, magsalita, akala mo totoong NPA. Peking NPA naman, no? Ang dami naman pwedeng pekein. Bakit peking NPA pa? Alam niyo, peke yung profession di ba? Maraming ganyan Peking engineer, peking pare, peking doktor. May mga ganyan, di ba? Punta si Ka Eric malupit. Peking NPA. Ang dami-dami pwedeng pekein. Punta pagiging NPA pa yung pineke. so ito yung sinasabi nga natin, di ba? Paano nyo paano kayo magtatagumpay sa gusto ninyong mangyari? Kung ganyan na panawagan ninyo. Di ba? Kung ganyan po yung panawagan sa ground. Oo, di ba? Kaya bakit sobrang spoiled ng hinayupak na INC na yan? Kasuhan ng arson, injury, dapat nga ganun Alam nyo, dapat ganun. Hindi, ito dapat talaga merong mapanagot dyan dapat. Hindi pwedeng ganyan lang yan. Una sa perwisyong ginawa nila, no, ano yan public disturbance ang tawag doon, di ba? Merong kaso ng ganun, di ba? Disturbance. May ganung kaso, disturbance. Alam nyo, ang pwede magkaso dito, kung wala magkakasong pulis dito, pwede dito yung mga yung mga simpleng mamamayan, pwede nilang kasuhan yan.